Cash, meron yan sa dulo. Kunyari, pinindot mo na yung for banking transaction, press 1, gano'n. Meron yan sa dulo. Antayin mo lang yung dulo na sasabihin na, hold up. And hello! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Ang Montero Tutorial. Ayan, so meron tayong background ngayon. Yan, itatry lang natin kung maganda yung background natin ngayon dito. So, yung topic natin ngayon is all about sobrang basic lang to and maaaring alam nyo na to. Pero sobrang naengganyo akong gawin ito kasi nga gawa ng naging effective ito para sa akin. Sinubukan ko siya. Dati kasi hindi ko siya ginagawa pero ngayon ko lang ginawa kaya i-share ko naman sa inyo. So yung topic natin ngayon is all about GCash kung saan 'di ba minsan madalas nagkakaroon tayo ng problema sa GCash. Tapos ang ginagawa natin is talagang nagtatanong tayo, naghahanap tayo ng pwede nating mapagtanungan pero hindi natin alam. We have two ways para makontak si GCash para hindi tayo mahirapan. Okay, so lagi kong ang una kong nire-recommend pagdating kay GCash inquiry sa mga question or sa mga nangyayari sa atin is that tumawag tayo kay 2882. Yes, legit pa rin si 2882. Kasi yung iba kasi, 'di ba, maraming sinasabi, pag tumawag ka diyan, maraming silang papagawa. So, yes or no, ganon-ganon. Pero kung iintayin mo yung sasabihin niyan, kung iintayin mo yung sasabihin ng customer support ng GCash, meron yan sa dulo. Kunyari, pinindot mo na yung for banking transaction, press 1, gano'n. Meron yan sa dulo, antayin mo lang yung dulo na sasabihin na to talk with an agent, press 7. Mga gano'n. Hindi ko natanda kasi gawa ng ano. Pero sigurado ako na meron siya na may pipindutin kang number tapos lalabas na doon yung agent which is sila mismo yung makakausap mo. Okay pa rin yun. Okay? The next thing here is tuturuan ko kayo kung paano ba mag-submit ng ticket kay GCash. Kunyari, nagkaroon ka ng problema, merong kang transfer pero hindi naman na-receive, mga ganyan. So, this is a basic tutorial lang kung paano mag-submit ng ticket. Kasi yung iba, pag nagpunta sa help center, napapapunta kay chat with Gigi, which is si Gigi kasi, ayun yung chatbot ni GCash, nagbibigay lang siya ng mga information na built-in. Ibig sabihin is, nandun na yung mga sagot, hindi ka sasagutin ng mismong agent. So, paano natin matataas or ma-raise yung ating concern kung yung mismong chatbot lang yung sasagot sa atin. So, mas maganda kung tao or agent talaga yung sasagot sa atin. So, tuturuan ko kayo kung paano at narito. Okay, so pupunta lang tayo kay GCash. Okay, pagkapunta natin kay GCash, ang gawin lang natin is punta tayo kay Help Center. Okay, i-login ko lang saglit. Punta tayo sa Profile. Tapos Help Center or Help. Tapos Chat with Gigi. Ayan. Pag Chat with Gigi, normally ang sasagot sa inyo dito is the Autobot, which is kung ano yung frequently asked question, yun lang yung isasagot. Hindi mismong agent yung sasagot sa inyo. So, ibig sabihin, hindi specific yung pagsagot nila. Ibig sabihin, general pa din. So, ang gawin mo pag ganyan, i-type nyo na agad, chat with agent. Ganyan yung ginagawa ko. Okay? Pagkapindot nyo ng chat with agent, ang mangyayari dyan is, submit a ticket. Pag sasubmitin kayo ng ticket, then, diyan kayo maglalagay ng concern. Andiyan na yung email nyo, registered full name, your number. Then, kunyari, ang category or yung ating concern is all about Gcredit. Pindutin lang natin yung Gcredit. Kunyari, hindi natin magamit. I am unable to use Gcredit. Then, screenshot. Siyempre, i-screenshot mo ngayon na meron ka talagang Gcredit. Then, lagay mo dito yung reason. Unable to use Gcredit. Ganyan mo lang siya. Tapos, yung screenshot, then, i-check mo lang yan, then add files. Ayan. So, dito ikaw na maglagay ng
information kung ano yung mga gusto mong ilagay. Then, submit ticket mo lang. Pag sinubmit ticket mo na yan, may makukuha kang ticket number, pwede mo siyang isave. Then, wait ka na lang ng ilang oras or ilang araw. Okay? So, normally naman, ilang araw or isang araw lang yan magre-reply na. Kung hindi pa nagre-reply, and talagang kailangan mo or mahalaga yung concern mo tungkol sa pera na wala, mga ganon, or nakapag-send ka sa mga unauthorized GCash or hindi mo kilala, ayan, pwede mo namang ilapit yan sa mga BSP para mas mabilis kung hindi magre-respond si GCash ng mabilisan. Okay? So, ganun lang yon pag-send ng ticket kay GCash. Okay? Yan, after nating mapanood kung paano mag-raise or mag-submit ng ticket kay GCash, sana naman ay may natutunan kayo kung paano. So, pag ganyan is depende sa concern or depende sa agent, mas okay kapag actually 24/7 naman yan. So, maaari silang mag-reply after 2 hours, after 1 day, 2 days. Pero pag sobrang yung concern mo or yung ticket mo is talagang pag financially na may problema ka, na hindi talagang nasasolusyonan or walang nagbe-message sa'yo kay GCash, pwede mo naman tong ilapit kay BSP. So, si BSP kasi sila yung nagsisend sa mga financial institution para mas mabilis yung proseso. Kasi talagang nilalakad agad nila since ito yung nagiging way natin para mapabilis yung proseso natin. Parang inulit ko lang. Ayun. So, ganun lang kabilis yung tutorial natin ngayon and sana may natulungan tayo ngayon and may natutunan. Sa mga nagtatanong, ito na po ang video na yun. Salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita. Once again, don't forget to subscribe, comment, and puso. Hindi, joke lang. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Once again, I'm Adrian Montero dito sa Al Montero Tutorial. Hanggang dito na lang.